Mayong gabi mga kapaglaom and happy Monday evening. Great is the Lord God Almighty for giving us this another big opportunity to be together once more, though virtually. Kami diri sa Hope Channel Western Visayas, dako gid ang kalipay nga sa sini nga gabi kaupod namon kamuliwat. Gani mga kapaglaom, welcome to our program here at Hope Channel Western Visayas, Tion sa Pagtuon. Now, mga kapaglaom, exactly tion na naman sa pagtuon. Sa pagtuon, sang gugma, sang bugay, kag plano sang Ginoo para sa aton tanan. Sa sini nga gabi, I'm so happy because here with me is our regular partner every Monday night. And he is no other than our kapaglaom, Pastor Freddy Gandullas. Pastor, maayong gabi sa imo. And how are you? Good evening, kapaglaom may. Wala pa ikaw kapaglaom may naka-introduce sa akon. Excited na ako kag malipayon tungod kay nag-abot naman ang nagakaigo nga tion nga sa diin mangin kaupod naman naton ang aton nga mga viewers nga sa diin once every week lang naton sila matagaan man sang nagakaigo nga pagtamyaw kag ako nakahibalo kapaglaom may nga ini sila kun kay isa ginakapoy busy sila pero ako nagapati nga ang iban sa ila nagahatagid sila sang tinion sa pagpakig-upod sa aton. Gani mga kapaglaom, amon regular nga mga viewers, mayong gabi dira sa inyo kag kabay nga ang Dios gid amo ang unahon naton nga pasidunggan sa tanan nga mga panahon sa aton kabuhi. Kapaglaom may. Exactly, kapaglaom, Pastor Freddy, happy to know nga madamo gid sang aton nga mga kapaglaom bisan pa sa kabudlay sang panahon, bisan pa sa kapuraot sang pangabuhi, Yes. bisan pa sa madamo nga problema nga ginaatubang sa matag adlaw nga tanan. Yet when it is time for tion sa pagtuon, ara gid sila kaupod naton. Amen. One time, a kapaglaom called me kag samtang nag-istoryahan ay kami, pastor. Siya mismo nag-remind sa akon kag naghambal. Siya, ops, hindi kita anay magpadugay ha. Kay malantaw pa ko sang tion sa pagtuon. Amen. Oh, kanami gid. I was so inspired, pastor, nga gaset gid siya sang oras for tion sa pagtuon. Praise the Lord. Mga kapaglaom, we wanted to remind you, as always, your presence here in our program, your presence joining us is always our inspiration. You are the very reason why we are Amen. here giving this message. Pastor? Before kita mag-move on kapaglaom may, daw hindi ginaton paiway ang panahon, luyag ko tamyawon ang akon man nga mga regular nga mga membro sa distrito nga sa diin ako na-assign, Southern Iloilo District 1. Madamo gid nga salamat mga kauturan sa inyo mapinadayonon nga pagpakig-upod sa sini nga programa. Kag ako nag-aapilar sa inyo i-spread out ninyo ini nga butang nga inyo nahibaluan tungod kay ang aton tinutuyo nga sa diin aton man mapaalinton kag mapahibalo ang iban tungod kay amo lang gid ini ang regalo nga sarang naton mapamana sa inyo nga posible makadulong sang kasiguruhan sa tagsa naton ka mga kabuhi. Luyag ko man tamyamon ang akon mga pamilya sa Gimaras. Padayon gid kita sa pagtuon kung ano ang ginihimo ni Abraham sa pagpadasig sa iyang panimalay, amo man ini ang aton ginahimo kapaglaom may. Sa tanan nga mga viewers sa bilog nga isla sang Panay, Gimaras, sa nagkalain-lain nga mga lugar o kon pungsod, mga kapaglaom, pabilin kita sa malipot nga tinion tungod kay ini isa lamang kabis every day nga sa diin kita makapakig-upod sa inyo. Gani, ang Dios magapakamayo sa aton, amo lang gid ini always ang aton nga ma-remind sa kada isa sa aton nga kun tanit tagaan kita sing mapinadayonon nga maayong panglawas agod nga madamo pagid kita sa mga espirituhanon nga mga butang nga mahibaluan pinaagi sa sini nga programa sang Hope Channel Western Visayas tion sa pagtuon. Kapaglaom may. Yes, once again, thank you so much mga kapaglaom. Tanan kamo nga ari nasakupan sang West Visayan Conference territories. Yes. Kag sa inyo man mga kapaglaom working abroad,
So salamat gid sa inyo tanan, sa inyo padayon nga pagpakig-upod sa aton nga programa Tion sa Pagtuon. Amen. And Pastor, let us now approach God. Yes. Let us pray mga kapaglaom and ask the Lord's blessings as we study His words this evening. Let's pray. Magapangamuyo kita. Sing makaisa pa Ginoong Dios sa karon nga gabi. Luyag namon ikaw pasalamatan kag dayawon tungod sa imo mapinadayonon nga pagpreserbar sa tagsa namon ka mga hulam nga kabuhi. Nga kami nakahimo naman nga nakapanumbalik sa pagpadayon sa sining nga programa sa Hope Channel Western Visayas Tion sa Pagtuon. Ginoo, kami nagapangamuyo sa tanan namon nga mga viewers, tanan namon nga mga kapaglaom. Kami nakahibalo Ginoo nga indi dululungan ang amon tinion ang iban sa ila Ginoo tungang gabi ang iban sa ila kagahon apang kami nagakalipay Ginoo nga ang oras o kontinion sa amon kabuhi hindi siya amo ang rason nga hindi kami makahimo nga makapadayon sa pagtuon sing tingob sa sining programa sang leksyon sa kada gabi. Gani Ginoo, kami nagapangabay gid sa imo nga padayon ikaw nga maga-equip sa kada isa sa amon sa tanan namon nga mga kapaglaom pinaagi sang imo balaan nga Espiritu Santo nga pinaagi sa sining programa pagtuon makaangkon kami sang dugang nga kaalam ihibalo kag magatudlo sa amon sa pagkamanasigon sa pagpabilin sa pag-alagad sa imo tubtob gid sa adlaw nga ikaw magapahayag sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen and amen. Madamo gid nga salamat, Pastor, for that wonderful prayer. Now let us start with our lesson study or discussion this evening. Yes. Mga kapaglaom, we are already in the last part of our quarterly lesson. Ari na kita sa lesson 13. So that means to say, sa sunod nga semana, may ara na kita bagong leksyon. Yes. So I do hope mga kapaglaon nga sa sininga tinion, naka-place na kamo or nakapasa na kamo sang inyong order. Yes, yes. Then sigurado gid nga kung may ara na kamo order by next week, may mabato na ka mga leksyon. Amen. But then to all our kapaglaoms nga ayhan, wala gid idea kung paano sila makaangkon sang sininga leksyon. I think ready man kami ni Pastor Yes, Gandulyas nga maghatag sang amon nga support sa inyo with this lesson mga kapaglaom kung gusto ninyo. So, by the time nga maghahatag kita sang aton nga pagtuon, you can follow along. Okay, so our lesson for this week, the last topic of our lesson for this week is entitled Israel in Egypt. Yes. And our memory text, makita ini siya sa Genesis 47:27 nga nagasiling, So Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they had possessions there and grew and multiplied exceedingly. Yes. Okay, as we all know, the word Israel is the name given to Jacob. Yes, Hindi ba na, yes. Pastor? Yes. Kag ang aton nga Monday subtopic, Jacob settles in Egypt. Now, mga kapaglaom, ang aton nga pagtuon sa sininga simana nagahatag sa aton sa pagpaathag na hanungod sa ulihi nga mga kapitulo sang kabuhi ni Jacob. Last chapters of the life of Jacob, and at the same time, last chapters of the life of Joseph. Yes. So, ang aton nga pagtuon sa sining nga gabi, Jacob settles in Egypt, naghatag sa aton sang isa ka very interesting nga idea. Yes. Tungod, ang aton nga pagtuon sa sining nga gabi, nagsugid siya nga bisan pa si Jacob nasugidan na sang kumpleto nga detalye nga ang iya pinalangga nga si Joseph is still alive. Yes. Kag nangindako nga sa laligan dito sa lugar sang Ehipto. Pero interestingly, Jacob knows all about this through his sons nga among naghatag sang impormasyon sa iya. And yet, ang Ginoo nagpakig-istorya pagit pastor sa iya paagi sa
damgo o kun hambal diri Palanawon. visions of Yes. the night. Yes. Palananawon. Kag ang Ginoo nagsugo sa iyang bayai ining lugar which was so called promised land. Kag naghambal ang Ginoo sa iya, kadto ka sa Ehipto. Kadto ka sa Ehipto. Isa pa gid diri pastor nga very striking part is that sa libro sa Deuteronomy 17 versikulo 16, ang Ginoo naghambal diri nga hindi na gid kamo magbalik didto. Amo inang tinaga sang Ginoo sa kay Abraham. And now Jesus or God gave instruction to Jacob kadto. Yes. So sa sini nga gabi, may mga palamangkutanon kita nga aton paghatagan sang sabat paagi sa aton nga kapaglaom Pastor Freddy. Ang pamangkot nagasiling, ano nga spirituhanon nga kamatuoran kag tinindugan ang aton makita sa sini nga sugilanon. That is in Genesis chapter 47. And another question for us to know, kag pagkuhaan naton sang sabat, amo ang pamangkot nga nagasiling, ano nga mga hinimuan ang gintungtong sang pagtuo sa aton. Pastor, ihatag ko ang tinion sa imo. Kapag laumay, madamo gid nga salamat liwat sa sining kahigayunan nga kita makahatag sang gamay nga background sa aton subtopic sa katapusan nga topic sa subong nga quarter. Kag ang ini nga topic nagatigulo siya Israel in Egypt. Kag sa man nga lesson nagasiling siya Jacob settles in Egypt. Sa iban nga bahin ginatawag nila Israel settles in Egypt. Sa hiligaynon mga kapaglaom nagasiling siya si Jacob nag-star sa Ehipto. So mga kapaglaom luyag ko suliton sing makadali ang introduction nga ginahatag sa aton ni kapaglaom may sa wala pa lang madugay nga sa tapos nga naglabot ang tama ka interesante nga mensahe nga nagpukaw sa hunahuna kag tagipusoon sang isa ka mahigugmaon kag medyo tigulang na nga tatay kapaglaom sa dira nga iya nabatian ang balita nga buhi ang iya pinalangga kag pinakaali niya nga bata sa 12 niya ka bata nagtubo ang entusiasmo sa iya kabuhi sa dira nga ginhambalan pagid siya sang Dios pinaagi sa iya pananawon nga siling niya lakat bayai ang Kanaan kag magpadulong ikaw didto sa ginatawag Ehipto. Actually, kapag laom sang last week, na hibaluan naton nga si Joseph, gin-declare na ini siya nga isa ka prinsipe. Hindi lamang prinsipe, kundi ginhimo pagid siya nga gobernador. Subong, amo ini siya ang katapusan nga subtopic, Israel. Actually, last week, nag-istorya kita primarily, parte na sa sugilanon sang bata nga si Joseph, pero subong nagbalik ang ini nga sugilanon tungod kay tama ini siya ka importante before ang ginatawag nga conclusion sa ginatawag nga ika-13 nga semana. Kapag laumay, actually ang chapter 47 nagpahibalo sa aton nga si Jacob naglakat gid sila. Dalagid niya ang iya tanan nga mga kabataan. Actually, ginpatpat ninyo na ni Pastor Ramel, pero para nga hindi pagid malipat ang aton nga mga viewers, 66 sila kabilog kapag laumay, no? Ang kabataan, upod na diri mga apo, pero ang dimension diri 70, tungod kay ang mga kabataan ni Joseph, nga apo niya, dito na natao sa Israel. Pero total sini, amo ang 70. So, karon mga kapaglaom, direct to the point kita para nga magamit nato ng aton gamay nga panahon. Sa sining sugilanon, si Jacob nag-star dito sa Ehipto. Sa pag-abot nila dito sa Ehipto, before sila mag-abot dito kapag laumay, nakahibalo kita nga si Jacob una bes
gin pangabay niya ini ang isa niya kabata nga mo si Judah. Nga dapat mag-una gid siya kag magpahibalo dito sa yautod nga mo si Joseph agod nga ipahibalo kung sa diin ini ang lugar nga ginatawag nga Daugusin siguro. Oo. And then si Judah naglakat siya kag ginpahibalo niya ang iya nga utod nga si Joseph kag sang nakaabot na dito si Jacob upod ang iya mga membro sa panimalay, and then si Joseph, nagsakay siya sa karwahe. Kag nagkadto dito agod sa pagpakigkita sa iya man pinalangga nga tatay nga iyagin kahidlawan sa malawig na nga mga tinuig kapaglaom ay. Hindi ko mga kapaglaom ma-explikar kung daw ano nga sahi sang kahidlaw. Posible ang ara sa kay Joseph. Siguro makarelate ka mo sini mga kapaglaom kung kamo may matudtuod nga ginatawag kapag laumay nga pagpalangga kag pahigugma sa ato nanay o kon tatay o kun utod man. So amo ini ang natabo. Pag-abot nila dito kapag laumay hakos ni Joseph ang iyang tatay at the same time vice versa ginhimo man ini ni Jacob sa iyang bata. Apang sa sini nga sugilanon, sang dito na sila sa Gosen, ang pinaka-importante nga punto diri kapag laumay sa tion nga nagpabilin dito si Jacob. Sa dira nga gindalanan ni Joseph ang iya 5 ka mga utod sa atubangan sang hari nga amo si King Pharaoh. Tungod kay si King Pharaoh ginasaligan gid niya si Joseph. Nga amo gid ang mayor nga manugdumala sa iya nga pungsod dito sa Egypt. Una diri kapag laumay nga nakita nakon sa dira nga ginintroduce ni Joseph ang iya 5 ka mga utod sa kay Paraon, ginpakilala niya ini kapag laumay nga ano, nga mga manugbantay sang sapat. Nga kay prior sina sa pagmeet ni Joseph kag sang 5 niya ka utod dito sa hari, gin-orient nga daan ni Joseph ang iyang mautod nga siling niya kun pamangkuton gani kamo sang hari kun ninyo nga trabaho hambalon nyo sila nga halin sang gagmay pa kamo ang inyo trabaho manugbantay gid kamo sa mga kasapatan para nga sa diin ang amo nga hari maganyat siya tungod kay ang hari mismo kapag laumay sa bilog nga pungsod sang Egypt ang hari damo siya sing mga kasapatan kag sa sadto nga panahon ining mga shepherds nga nagabantay sang mga kasapatan ni King Pharaoh daw wala man siya gani na namian kag sa pagkamatuod amo ina ang unang rason nga sa diin ginpakilala ni Joseph ang iya 5 ka mga utod sa hari kag pagkatapos ina kapag laumay daw obvious bala nga amo ini ang halambalanon ni Joseph sa hari ari ang akon 5 ka utod. Mga sampaton ini sila nga mga manugbantay sa mga kasapatan halin sa gamay sila. Daw obvious kapag laumay, mga kapag laom nga tungod kay si Joseph aware siya nga ang hari kag ang Egypt daw wala ni sila nagakonsiderar kapag laumay sa pagkilala sa Ginoo. Kag ang ila ginahimo sini majority kag halos ang tanan amugid ang nagakilala sila sa mga idols ukon sa mga Diyos-Diyos. Amo ina nga kung nakita naton kag natalupang naton kapag laumay upon sa aton mga viewers si Joseph hindi lang nangin wise bilang isa ka gobernador bisan sa spiritual aspect sa iyang kabuhi nangin wise siya kag ini wala gid niya ginkalimtan ang gintrain sang iya tatay nga si Jacob sang gamay pa sila nga aman tungod kay nakahibalo si Joseph nga kung hindi niya pagpakilala ang iya mga utod nga sila mga sampaton nga shepherds posible base ibutang sila sang hari dito sa pagdumala sa mga courtyard la o kung sa pagbantay dito kag posible kapag laumay may mga bagay nga matabo o kung ini assumption ko lang kapag laumay base may posibilidad nga matabo sa mga utod ni Joseph nga liwat malipat sila sa Ginoo. Nga malipat sila sa Ginoo. Tungod kay si ang hari wala sila yan nagasunod sa insakto nga prinsipyo mo kag tindugan sa ginatudlo sang Ginoo
Pero si Joseph, amo ini ang nagdulong sa iya nga nangin gobernador, nangin prinsipe tungod sa iyang pagkamiminatudon, sa pagpabilin, sa pagka-loyal kag tampad sa kay Ginoong Hesus. Gani kapag laumay tanda gid si Joseph. Gin pakilala niya nga isa ka masampaton nga mga manugpahalab. Amo ina ang rason nga ang hari nag-decide. Okay, Joseph, no problem. Himuon ko sila nga mangin shepherd kag pabilin kamo sa pagpuyo didto sa isa ka lugar daw Manases ang Rameses, Pastor. Rameses nga lugar. Isa sa mga lugar nga part ina sa Egypt kapag laumay nga daw didto manami gid para sa pagpangabuhi nila. Kag dugang pagid mga kapaglaom, nakita na akon diri nga kung hindi pagpakilala ni Joseph sing nagakaigo ang iyang mga utod, may tendency gili kapag laumay. Ngang ini nga mga utod niya, ma-expose sila sa ginatawag temptation. Kung dito sila ibutang sang amo nga hari. And then ginhatag sang hari ang lugar nga Gosen, nga amo ini ang pinaka the best nga lugar para sa ginatawag shepherding kapag laumay. He also offered them a job to take care of Pharaoh's cattle. Daw ka dako nga pribilehiyo ang nagpukaw kapag laumay sa tagipusoon sang hari nga sa diin siya amo ang hari nga halos ang tanan nga nagaistar sa Egypt daw halos nagasunod gid kun ano man ang ipangabay niya sa kay Joseph nga mong gobernador. Pero nangin tayo yun, nangin maayong pangabuhi sa ito kapag laumay. Pero sang ulihi nagabot ang ginatawag kapag laumay nga famine o kon gutom. So bago ako magapadayon kapag laumay, base kung may dugang ikaw kay very interesting din gutom nga nagabot pagid mo. Okay, kapag laumay. Exactly, Pastor. As you have said, masiling ko siguro, Pastor, nga sa tanan nga mga Bible stories nga aton makit-an diri. Yes. Isa gid sa pinakapaborito ko ang istorya ni Joseph. Yes. Well, sa sining nga istorya or bahin sang istorya nila kaupod sang iyang panimalay. Kung balikan naton, Pastor, ang umpisa sang imong pag-elaborate o kung paghatag sang detalye na nungod sini. Sang naglakat na sila, gindalan ni Jacob ang iyang bugos nga panimalay. Yes. Kag ang chapter 46 naghambal nga wala gid siya sang may ginbilin dito, yes, Pastor, no? Bisan ang kasapatan nila dala nila kapag laumay. Tanan pati kasapatan, Pastor. Going to the place nga nahibalaan man ni Jacob more likely bilang eksperyensya sang iyang lolo kag sang amay man sang una ang istorya na nungod sa Egypt. Yes. Nga sang si Abraham nagkadto dito tungod sang gutom, naka-eksperyensya man si Abraham sang hindi man nami nga eksperyensya. Yes. And now sa ang Ginoo naghambal sa iya, go, gindalan niyang iya nga bugos nga panimalay, wala sang may ginbilin. Makasiling ako, Pastor, nga what a faith. Yes. What a faith. Wala siya sang may ginbilin, wala reservation. Therefore, I can say nga faith is not a belief without proof, but trust. Trust in God without reservations. Yes. Amo ina dapat, Pastor, ang pagtuo, no? Wala nagahatag sang pagpangduha-duha. Amen. Amo inang pagtuo ni Jacob, amo man inang pagtuo ni Joseph. Pastor. Thank you gid kapag laumay, no? Amo ina nga nagbalik ang akong pangunahuna sa imo una nga pamangkot kaina nga what spiritual truths and principles can we find in this account, Yes. no? Ano nga espirituhanon nga kamatuoran kag tinindugan ang aton makita sa sini nga sugilanon. Kapag laumay mga viewers nakita na akon diri kung nangin ano si Joseph sa iya tinindugan tungod una bes ginhimo ini sang iya tatay nga amo si Jacob. Sa sulod sang 20 years nga sa diin wala sila nagkita ay pero si Joseph kapag laumay
wala gid niya ako nagapati nga wala gid niya nalipatan ang gintudlo sang iya tatay. Yes. Amoy na nga bisan isahanon na lang siya didto sa Ehipto. Nag-abot ang panahon nga siya ginpriso. Pero nagpabilin ini nga prinsipyo kag tinindugan ni Joseph. Kag amo man ini ang tinindugan ni Jacob nga iyang tatay. Posible ako makasiling kapag laumay nga bisan una bes nagunahuna si Jacob nga patay na ang iyang bata. Pero sa pag-abot sang panahon nga iya nabatian nga buhi, ano ang una nga balatyagon nila? Nagkakunyag siyang do nabuhi liwat ang iyang napatay nga mga handom kag plano. Kung baga kapag laumay wala lang kabalo si Jacob nga ini nga mga handom kag plano niya nga bisan ara sa hunahuna niya nga patay na iya bata sa dira nga nabatian niya nga buhi ang iya bata. Ini kapag laumay, gintugot sang Dios nga mahanabo sa kabuhi sang iya bata nga si Joseph, nga bisan ibaligya sang iya mga utod, makalabot sa Ehipto, pero ginpreparar sang Ginoo si Joseph, agud sa pagsabat sang ginatawag terrible nga famine o kung gutom nga matabo. Gani kapag laumay, sugpo na naton ang ining subtopic, Jacob nag-istar sa Ehipto. Right after nga ginhatag sa ila sang hari kapag laumay ang amo nga lugar nga sa diin igo kag angay gid nga istaran nila. Ginpahibaloman ni Joseph sa hari kapag laumay nga sa diin ang iyang tatay nga amo si Jacob ginpakilala man niya. Sa dira nga gin-introduce ni Joseph ang iya tatay sa hari kapag laumay upod sa atong mga viewers, anong natabo mga kapag laom? Si Jacob iya ginbendisyonan ang amo nga hari. Hindi lang once kapag laumay. Sa Hebrews chapter 7, verse 7, ang nagabendisyon mas mataas sa ginabendisyonan. Buot sing anon mga kapaglaom, sa sadto nga panahon, bisan si King Pharaoh amo siya ang nagahari, nagagovern sa bilog nga pungsod sang Ehipto, pero ginakonsider sang Dios sa mata sang hari, hindi siya pinakataas, pero sa karon nga panahon nga nakilala niya si Jacob, ang hari naghimo nga nagpakamaayo sa kay Jacob kapag laumay. Wala gigin sambit, pero sa pagkamatuod, diri makita naton nga implied ang sugilanon nga even ang hari nagakonsiderar siya nga si Jacob mas mataas pa sa iya. Tungod kay si Jacob amo ang nagbendisyon sa iya. Kag sa dira nga ginbendisyonan siya ni Jacob, the more pagid nga ang hari nagmaayo pagid ang iya nga nga pagtratar. Nga maayo. Diri kita makakonclude kapag laumay. Nga bisan ang isa ka hari nga hindi siya masinulundon sa Dios, pero ang tao nga nagabendisyon sa iya nga amo si Jacob, kag nagmatutom ang iya bata nga si Joseph, ang Dios amo ang nagadihon sa tagipusoon sa sining hari kapag laumay. Nga sa diin hindi ang iya kagustuhan among matuman, kundi ang kagustuhan sang Dios. Ano ang kagustuhan sang Dios nga natuman? Sa kabuhi sang hari, gintratar sang hari nga maayo si Jacob. Gintratar sang hari si Joseph nga isa ka tawo nga magapangulo sa bukos nga pungsod. Gintratar sang hari hindi lamang ang pamilya si Jacob o kon si Joseph, kundi ang tanan nga mga utod ni Joseph, ang tanan nga mga kabataan ni Jacob kag ang tanan nga mga kaapuhan ni Jacob. Sila tanan ginhilway kagintagaan sang dako nga importansya sang hari sang amo nga pungsod sang Egypt. Diri kapag laumay, ako nagapati nga kun ang isa ka tawo sa aton present situation, ang sugilanon ni Jacob kag ni Joseph kung magpabilin kita nga magmaminatud-on sa pagtindog sa prinsipyo nga matarong suno sa kagustuhan sang Dios. Ang Dios amo ang bahala sa masunod nga matabo kapag laumay. Kapag laumay. Ang kanami gid pastor sa sining istorya ni Joseph. Ato natun-an sa sining nga simana over and over again. Yes. On how God can turn evil into good. Yes. Bad experiences into what we can say sweet moments of our lives. Ang eksperyensya ni Joseph sa sining aton gintunan sa bilog nga simana or sa mga nagliligad nga mga sinimana, nagpaathag lang sa aton nga ang iya nga kabuhi didto sa Egypt bilang
isa ka masiling naton mapait nga eksperyensya. Yes. Na priso. Masakit nga mga nangin kabuhi niya, nangin eksperyensya niya dito. But then, ang aton nga pagtuon sa sini nga gabi, naghatag sa aton sa pagpaathag nga once a prisoner, yet he became a savior to his own family. Yes, kapag lamay. To his own family. Kag, pastor, no, ang kanami lang gid, tungod sang iyang maayo nga binatasan. Amen. Ang iya nga silinggani, diri sang hari sa iya, sa chapter 41, wala na ako sa may makita nga tawo nga kaangay sa iya. Amen. Nga may espiritu sang Ginoo. Praise So with God. that, trust followed. Amen. Di ba, Pastor? Yes. Ang tanan gintugyan sa iya sang hari, tungod ang espiritu sang Ginoo ara sa iya. Matuod din na kapag laomay, tungod kay ang mga tao nga nagpamatuod sina, mga tao nga sa din, ginakadlukan sa mga kadamuan sa sadto nga panahon. Kag supunan ko kapag laomay nga after pagit nga ginpakilala ni Joseph si Jacob nga yatatay sa kay King Pharaoh, ang hari naman ko sa iya kung pila na iya edad. Kag nagsabat si Jacob nga siling niya 130. Ti siling ni Jacob nagapangabuhi ako sang isa ka mapait nga kabuhi kaya ang ini nga edad tama kalipot kumpara sa akon nga tatay nga mo si Abraham. Oo. Kag sa sina nagdugang pagid si Jacob nagsiling niya hindi ini makatupong nga sahi sang kalabigon sang pagpangabuhi sa akon mga katigulangan. Amo na ang ginahambal ni Jacob. Kag pagkatapos sina ginbendisyonan liwat ni Jacob amo ang hari. Kag sa tapos nga ginbendisyonan niya ang hari, naglakat siya. Kag sa tapos nga naglakat siya kapag laomay, suno sa sugo sang hari, siling niya, Jose, Joseph, hindi na kamo magwari. Pabilin kamo sa pag-istar. Kag ang sunod sina, mga kapaglaom, next nga event, amo na nag-abot na gid ang terrible pagid nga nga gutom. Kag sa pag-abot sang terrible pagid nga gutom, si Joseph siya gapon ang commander-in-chief ni King Pharaoh kapag laomay, no? Kag sa sining istorya, puwertigid ang gutom nga nagluntad, hindi lamang sa Kanaan, kundi bisan sa Egypt nag-abot na ang ginatawag nga gutom. Kag ano ang natabo kapag laomay? Ang tanan nga mga Ehiptohanon, ang tanan nga mga tawalin sa Kanaan nga nagakadto didto sa Egypt sa pagbakal sang ilang nga mga kinanglanon o kung kalanon nila, nasupot to kapag laomay ang mga kwarta bala. Kag naglabot sa punto nga hindi lamang nga madamo sila sing kwarta nga nasupot, kundi nag-abot pagid ang panahon bisan pa ang mga pumuluyo dito sa Egypt, sila mismo naka-experience pagid sila sang gutom. Kag gina-instruksyonan sang hari nga ang panimalayan ni Joseph kapag lamay, wala gid jang nagawuri mo. Dili gid ko gawander sini kapag laomay. Kung paano gindihon sang Ginoo ang tagipusoon sang hari. Ngang iban to ya terrible nga experience nga gutom, pero sa dira nga si Jacob nag-abot na ginbendisyonan na niya si King Pharaoh. Daw nangin hamungaya gyapon yang iya nga pagpakabuhi. Tawhay hindi malisod. Huna-huna ko kag pamalandong kapag laomay nga sa panahon gali sa aton nga pagpangabuhi sa aton present situation. Subong di blan naga problema subong ang syudad sa Iloilo, no? First nga invento nila. Buti pangot mga kapaglaom, mga kauturan, sa panahon gali sa mga kalisdanan, kaangay sa natabo sa pamilya ni Jacob kag ni Joseph, hindi gali ang Ginoo magpabaya sa aton kapaglaomay. Ara lang gihapon siya nga nagatamod, ara gihapon siya nga magahimo, nga magasapdag, kag magasuporta sa aton mga kinahanglanon. In short, mga kapaglaomay, nag-abot ang panahon nga sa diin. Even ang mga pamuluyo sa pungsod sang Egypt, wala na gid sila sing sarang nga nabilin.
Naglabot sa punto nga sa diin ang ilang mga kasapatan, ang ilang nga mga sinoptan to kapag laumay na ubos na. Gin pangabay na nila si Joseph nga Joseph. Wala na gid kami sang may nabilin, pero ang gutom nagapadayon gihapon. Ang gutom gali kapag laumay, isa gali ka butang kita kung kaysa makarealize nga makatangla kita sa langit. Oo. Nga ang nakasiling ako sini kapag laumay. Posible nag-abot ini sa balatyagon kag sa nahuna sang mga taga-Ehipto nga si Joseph ya daw kul na kulang. Oo. Kag nawala siya sang madalom nga problema kung paano niya isito lang ini nga gutom nga nagluntad sa Kanaan kag subong man sa Ehipto. Kag nangabay ang ini makatawhan halin sa Kanaan kag subong man ang makatawhan sa Egypt nga siling niya ang amon makasapatan. Ibargin na lang sa pagkaon. Ubos na to kapag laumay. Ang ginbargin nila makasapatan, ang nabato nila nga pagkaon, ubos na. Gutom gihapon. Nagpabilin gihapon ang gutom. Ano pagid ang sulod nga natabo? Ang tanan to nga mga kalupaan o konduta nga sa diin, amo to ang ginatamnan nila sadto nga nagapatubasing bugana, last recourse to kapag laumay. Joseph, wala na gid. Amo na lang i-bargain liwat ang amon nga mga lupa nga amon ginatamnan. Ang wala mabaligya nga lupa diri kapag laumay, ang lupa lang sa mga kaparian, no? Nga aman nga wala mabaligya ang lupa sa kaparian para nga sila magkaon. Tungod kay ang mga kaparian ginasustento ni sila sang hari sa ilang nga kapanahunan. Kag si Jacob, ang iyang panimalay, wala man sila ka problema kay kung ano ang pagsustento sang hari sa mga kaparian, amo man ang pagsustento sa katawan sang Dios nga amo ang panimalay ni Jacob. Diri kapag laumay, opposite sila sa pagkilala, sa pagsunod sa mga prinsipyo, pero ang pare, the same ang pagtratar sa ila. Diri ang makatilingala kapag laumay, nga makahamot kita, kag makakadlaw, nga daw makasusubo, pero ang realidad, mga kauturan, ang ako nakita diri sa kabuhi ni Jacob upod sa iyang panimalay nga mo si Joseph. Sila, kaangay sa imo gin-mention kay ina kapag laumay, nagpabilin sila, nga nagtipig sang ila, pakigsaad sa kay Ginoong Hesus. Kag amugid ini ang yabi mga kapaglaom nga nagdulong sa kay Joseph tubtob nga ginproklamar siya nga isa ka prinsipe kag gobernador. Tungod kay ini wala madula sa iya tagipusoon kag unahuna bisan naka-eksperyensya siya sing madamo nga mga trauma sa iyang kabuhi, pero ang gintudlo sa iya tatay nga mo si Jacob sang gamay pa siya wala giniyagi kalimtan. Si Jacob, kapag laumay, mga viewers, nagpabilin siya sang 17 katuig sa pagpuyo dito sa Egypt. Kag ang total nga edad ni Jacob, 147 years. Nag-abot ang panahon, mga kapaglaom, nga tigulang nagid si Jacob. Kag nabatyagan na niya nga sa hindi madugay, posible magapahuway na gid siya sa ginatawag nga kamatayon. Kag liwat nagpakig-istorya, heart to heart si Jacob sa iya pinalangga nga bata. Siling niya anak, gin-bless ikaw sa nga hari. Nagpabilin ikaw sa tinindugan, gintratar nimo ang tao, gagmay dalagko, imol o kon mangaranon, sing alalangay o kon pareho. Pwede bala ikaw makapakigsaad o kon magsumpa, tungod kay ang ini nga lugar, Egypt, supposed to be, hindi luyag sa Diyos. Nga magapabilin kita diri. Pero nakalabot kita sa sininga lugar, sa tinutuyo ng ang Diyos, may plano kung paano masabat ang terrible nga gutom. And then si Jacob nagsiling sa iya, kung pananglitan gid man, nga mag-abot ang ginatawag ng kamatayon sa akon, pangabayon ko ikaw. Ang iya kamot to, butang niya sa duha niya kapaato, upod sa ilang pagpakisaad, nga kung mapatay gid man ako Joseph, isumpa nimo sa akon nga kung mahimo ang akon bangkay hindi paglubong diri sa Ehipto kundi ibalik didto sa lulubngan sang akon mga ginikanan. Kag ini posible kapag laumay ang sunod nga kabanata mahibaluan sa tanan naton nga mga viewers kung ano na ang sunod nga sugilanon sina. Sa sining nga istorya mga kauturan, si Jacob nag-istar sa Ehipto sa Lunes nga leksyon. Ang konklusyon nga akon ihatag kapag laumay, siling diri, what obligations does our faith
put on us? Ano nga mga hilimuon ang gintungtong sa pagtuo sa aton? Diri kapag laom may, ginasugiran kita sa ibabaw sa sinanga question, bisan ano ang aton tinindugan sa kabuhi, ano ang kahulugan sini sa aton, paano ang pagtratar sa iban, bangod nga kita, harianon nga saserdote, balaan nga pungsod. Mga kapaglaom, mga viewers, nakahibalo kita nga sa 1 Peter chapter 1 verse 9. Sa dira nga maghimo kita nga mag-decide sa pagsabat sa panawagan sang Dios, gin-consider kita kapaglaomay nga kita harianon, pinili. Kung kita pinili mga kapaglaom, hindi isa ka ordinaryo ang aton misyon sa aton kabuhi. Amo ina nga sa diin, luyag ni Jacob ug ni Joseph nga ipalaton ukon aton tipigan kung ano man ang pagtuo nga ginhimo nga ilaging pakita sa Ginoo, ang tinutuyo sini kapaglaomay nga aton i-adapt sa aton present situation. Agod nga kita mangin madinalagon sa pagpabilin, sa pagkabalaka, sa pagtratar. Ano itong term dito sa pagtratar? Trataron naton sila nga sila makakilala sa kay Ginoong Hesus. Hindi naton sila pagtrataron kung sila nakulangan sa pagpangita sa sining kamatuoran. Ang aton misyon amo nga aton i-introduce si Ginoong Hesus sa ilang kabuhi. Kag amo ini ang ginhimo ni Jacob kapag laumay. Ginbendisyonan niya ang hari tungod kay ang Dios amo ang naghimo nga nagdihon sa tagipuso ni Jacob. Ginhimo niya nga gin-bless among hari. Gani mga kapaglaom, hindi man naton mahimo ang tanan nga ma-bless. Pero every time nga kita makamit sa kay bisan sino man nga tawo, as long nga nakita naton sila nga nakulangan sila sa pamatuoran, aton sila giyahan kag buligan until finally nga sa diin kaangay sa ginhambal ni Apostol Pablo nga ang iya kalipay sa uli nga mga adlaw nga sa diin makita ang isa ka tawo nga nagbag-o kag nagpabilin nga nagsabat sa pagsunod sa kay Ginoong Hesus. Amo man ini posible mga kapaglaom ang aton handom kag plano. Nalipay kita sa pagtan-aw sa tagsa ka mga individual kung sila may mga pagbag-o sa ilang kabuhi kag nag-decide sa pagsunod sa Ginoo. Gani kapaglaom may madamo gid nga salamat. Ang Dios padayon gid nga magabulig sa aton hindi lamang sa siningation kundi tubtob gid sa walay katubtoban. Mayong gabi kapaglaom may. Wow, very clear presentation kapaglaom Pastor Freddy. Madamo gid nga salamat. I do hope and pray nga madamo gid kamo natun-an sa sininga gabi mga kapaglaom. Amen. And so see you again tomorrow for another night of study. So Pastor, pagatakpan naton ang Yes. aton nga programa sa sininga gabi paagi sa pangamuyo. Mga kapaglaom, let's pray. Our great God, wonderful Father in heaven, Amen. praises be to you, O God, for the learnings that we had this evening. We thank you for thy Holy Spirit nga amugid ang naggiya sa amon kag naghatag sa amon sang pag-intyende paagi sa pagtudlo sa pagpa-intyende ni Pastor Freddy Gandulias. Kabay pa Ginoo nga initanan nga mga pagtuon nga amon na angkon sa nga gabi amon gid maaplikar sa amon matag adlaw nga pagkabuhi. We thank you so much, O God, for the story of Joseph and Jacob, Amen. that through this we are reminded of your great love for each one of us. O God, we beg on you, continue to grant us thy Holy Spirit and bless us as we end this evening's program. Kagkabay pa Ginoo nga ikaw man mangin kaupod sa amon mga kapaglaom nga sa sining nga tinion nagasubaybay gid sa sining Amen. programa. We thank you so much, O God, for being such a loving and wonderful Savior. And thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much.